Hindi pa bayad sa 140,000 na utang ko. Pinutol ko ang sirang makina mong ito bilang kabayaran. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Umalis ka na. Bukas ng tanghali, alas 12, 140,000, kulang ng 1 sentimo, itong 6 na oxygenator, ang diesel generator, at yung 2 bomba mo, ipapaalis ko na lahat ng kran. Nakasaad sa kontrata na isa-isa 0,000, yung 30,000 ay interest, hindi ako tatanggap. Lene. Malapit nang mamatay ang isda, bayad sa kuryente, pera sa pagkain, lahat ng utang sa kontrata ay hindi pa nababayaran. Anong meron ka para pag-usapan kung tatanggapin ko o hindi? Walang maibigay na pera, itong mga makina, bukas, ipapakuha ko na lahat ng crane. Hindi mo kayang pangalagaan itong imbakan ng tubig na iniwan ng tatay mo. 140,000, huwag mong sabihin bukas tanghali, kahit magbigay pa ako ng 1 buwan, hindi ko pa rin magagawan. Tanggapin mo na lang. Tanggapin ko na ang kapalaran mo, lolo. Kapatid, magsikap ka pa ng 1 araw, anuman ang gawin mo. Hindi ko hahayaang kunin kanya palabas. Ano to? Kung may mata ang langit. Sana'y buksan ito at tingnan ang pulo sa gitna ng ilog. Ako si Shen Jingsu. Mula sa edad na 15, sumama ako sa aking ama sa hukbo. Nagtanggol sa hangganan ng 10 taon. Hindi kailanman humingi sa mga Diyos. Ngunit ngayon, handa akong isakripisyo ang aking buhay. Naway bigyan tayo ng langit ng isang paraan upang makaligtas. Ang 3,000 na iwang sundalo sa kontinente ay maaaring mamatay. Ako rin ay maaaring mamatay. Ngunit ang 800 sugatang sundalo, 600 na mga mamamayan, at ang mga babae at bata na sumunod sa mga naghatid ng pagkain at nakatakas sa bangka, hindi nila dapat mamatay. Sino? Sino ang nagsasalita? Langit. Talagang narinig ko. General, anong nangyari? Maaari bang itanong, ito ba ay pagpapakita ng Diyos ng Jayang o ang pagdating ng Diyos mula sa mataas na mundo? Anong Diyos ng ilog? Anong Diyos ng langit? Nasaan ka ba talaga? May nahulog ba sa ilalim ng imbakan ng tubig? General Shen Jingsu ng dakilang Shengdeng, nagmamalaki sa harap ng mataas na Diyos. Dito, ay ang gitna ng ilog ng galit na dragon. Naghihintay ako na maikulong ng kaaway, sa loob ng 3 araw. Nawasak ang mga bangka, walang tubig, wala nang maiinom, kaya't nagambala ko ang iyong paglalakbay. Umaasa akong patawarin mo ako, Diyos. Nagmamalaki akong bumati sa iyo, Diyos. Naging makapangyarihan ang altar ng ilog. Hindi tayo iniwan ng langit. Ipinakita ng Diyos ng ilog, tulungan mo kami, makapangyarihang isa. Humihingi kami ng tulong para sa aming mga anak. Galit na ilog. Malakas. Makapangyarihang isa. Nakatuklas ng ugnayan sa pagitan ng host at ng mga taga-survive mula sa sinaunang mundo na ayon sa mga kondisyon para sa pagbind ng Cross-World Survival System. Nagsimula na ang sistema ng pagbind. Ano ba ang nangyayari dito? Masakit. Hindi ito panaginip. Sino? Sino ang nagsasalita sa isip ko? Nakabind na progreso isa 0% 50%. Tagumpay ang pagbind ng cross-border survival system. Wala akong pakialam kung ano ka. Magsimula ka nang umalis sa isip ko. Nakatukoy na ang ancient realm sa isang malaking krisis sa kaligtasan. Inilabas ang paunang misyon. Mangyaring kumpletuhin ng host sa loob ng 60 minuto. Magbigay ng 20 tonelada inuming tubig sa Angry River Jiangxin Island. Tagumpay sa misyon. Gantimpala, pag-upgrade ng kapasidad ng cross-border teleportation. Nabigo ang misyon. Bawas sa host, 3 taong buhay. Anong sinabi mo? Nabigo ang misyon, bawas sa host, 3 taong buhay. Bakit naman? Wala silang maiinom na tubig. Anong pakialam ko? Malapit na ring maubos ang tubig sa aking imbakan. May utang pa akong 140,000. Malapit nang mamatay ang mga isda ko. Bigla ka na lang sumulpot sa isip ko. Hinahayaan mo pang gamitin ang buhay ko para manguyam sa akin. 59 minuto 58 segundo. 59 minuto 57 segundo. Tigilan mo na yan. Ayoko niyan. Babala.
Tumatanggi ang host na isakatuparan ang gawain. Nagsimula na ang proseso ng pagbawas ng buhay. Nagsasabi ka ng totoo. Nasugatan ang mataas na Diyos. Huwag mo akong tawaging mataas na Diyos. Isa lang akong nag-aalaga ng isda. Hindi ko nga maayos ang sarili kong gulo. Bakit ko kayo asikasuhin? Masyadong walang galang ang mga mortal. Kung ayaw ng mataas na Diyos na tumulong, walang reklamo si Shen Jingsu. Ngunit marami pang mga bata sa pulo. Hindi nila nauunawaan ang digmaan at hindi pa nakapatay ng tao. Kung may kaunting awa pa ang Diyos, maaari bang bigyan sila ng kahit isang basong tubig? General, hindi na kayang tiisin ni Nyan, namatay ang kanyang ina kagabi. Bumiling siya sa akin na alagaan siya bago mamatay. Ngunit 2 araw na siyang hindi umiinom ng tubig. Ina, sanggol, hindi ako nauuhaw. Iwanan ang tubig para sa kapatid na babae. Nyan. May buhay pa. Alam kong hindi kita pwedeng pilitin. Pero siya'y 7 taong gulang pa lang, pakiusap na. Talagang may utang na loob ako sa inyo. Shen Jingsu, mga general, sa ilalim ng inyong bato, maaari bang mag-imbak ng tubig? Sa ilalim ng altar ng ritual ay nakakabit ang isang imbakan ng tubig, orihinal na ginamit para sa pag-imbak ng ulan para sa mga ritual. Bagaman ito ay natuyo na, ngunit ang pader ng lawa ay buo pa rin. Gaano karami ang kayang ilagay? Siyempre, kaya nitong maglaman ng 10 tonelada. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang 10 tonelada. Pero basta't sapat ang espasyo, ayos na yon. Paalisin ang lahat mula sa bato, sa loob ng 1-0 talampakan, walang dapat manatili, at ilabas ang mga kahon, sisidlan ng tubig, at kawali. Hanapin lahat ng pwedeng paglagyan ng tubig. Bibigyan ka ng tubig ang paring banal. Sabi ko, huwag mo akong tawaging paring banal. Guro ng diwata. Huwag mo ring tawaging guro ng diwata. Diyos na dakila, mas hindi pwede. Ako si Zuye. Isa lang yun sa mag-aalaga ng isda. Kayang tumugon sa panawagan ng tao kahit nasa kabilang mundo. Kayang magbigay ng buhay na tubig kahit na ang ilog ay puno ng lason at bangkay. Hindi ito Diyos-Diyosan. Ano pa kaya ito? Shen Jingsu, sumusunod sa utos ni Ginoo Zhao. Nakita na ang espiritu ng isang engkanto. Ang Diyos ay magdadala ng ulan sa gitna ng ilog. Lahat ay umatras ng 1-0 hakbang. Ihanda ang mga balde ng tubig. Tanggapin ang banal na tubig. Talagang handang iligtas tayo ng Diyos. Yung boses kanina. Talagang mula sa Diyos sa langit. Walang duda. 100 taon ng pag-aalay sa Jiangtai. Hindi kailanman nagpakita ng himala. Ngunit sa oras na humiling ang general sa langit, bumukas ang pintuan ng langit. Dumating ang tinig ng Diyos. Sino pa kundi ang mga Diyos? Salamat sa langit sa awa. Hindi ako pinabayaan ng langit sa Jiangxinzhao. Ngunit hindi ko mayahon ang sarili kong imbakan ng tubig. Sa kanilang mga mata, naging huli na itong Diyos. Huwag magmadali sa pasasalamat. Hindi pa naihahatid ang tubig. Talagang malapit ng matuyo ang imbakan. Ang natira ay mga tubig na may mataas na temperatura at kulang sa oxygen. May mga dumi ng isda, putik, at algae dito. Ang ganitong tubig ay ibibigay sa mga tao noong sinaunang panahon. Mas lalo lang silang mamamatay ng mas mabilis. May isang malalim na balon sa likod ng reservoir. Yung balon dati ay para palitan ang tubig sa fish air pond. Pero matagal nang hindi nagagamit, 2 taon na. Hindi rin alam kung sira na ang water pump o hindi. Ipapaliwanag ko muna ng malinaw. Pinipilit mo lang ako, ngayon dadalhin ko na ang tubig. Hindi nangangahulugang tinatanggap kita. Nagpapanggap pang patay hanggang matapos ang misyon na ito, saka kita kakasuhan. limampu minuto. 49 minuto 59 segundo. Ipasa mo sa akin. May tubig na. Naway pagpalain ng mga Diyos. General, talaga bang ibababa ni Ginoong Zhu ang banal na tubig? Bakit kaganap na sigurado, General? Dahil kanina, malinaw na nagalit siya. Ngunit nagtanong pa rin siya kung gaano karaming tubig ang kayang ipuno ng imbakan ng tubig. Ang tunay na walang pusong Diyos ay hindi magagalit. Ipinapakita na narinig niya at nag-aalala siya. Huni ng dragon. Ito ang huni ng dragon bago buksan ang Tianhe. Lahat umatras ng kaunti. Maaari itong magkaroon ng mataas na presyon ng tubig. Huwag lumapit sa bibig ng tubo. Lahat ng tropa umatras. Huwag labagin ang utos ni Ginoong Zhao. General. Dapat itong maging banal na bagay na nagdadala ng tubig mula sa langit. Huwag itong titigan, baka makabangga ng banal na kapangyarihan.
Shen Jingxiu, nandito ako. Hawakan mo ang bata ng mas malayo. Umalis na. Kaya't kumuha ng tubig. Tubig. Tunay na tubig. Banal na tubig. Talagang nagpadala ang langit ng banal na tubig. Nagpakita ang altar ng pagdiriwang. Hindi tayo pababayaan ng langit. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Lahat, makinig. Mga sugatang sundalo, mga may sakit, at mga bata, unahin. Ang mga sundalo at mga manggagawa magbuo ng grupo. Bawat isa, kumuha ng kalahating mangkok. Sinumang mag-aagaw. Pagpapasya ayon sa batas militar. Talagang milagrosong tubig, walang amoy ng isda, wala rin amoy ng bangkay. Mga kapatid, hindi na tayo mamamatay. Ininom na niya. Nainom niya na ito, may pag-asa na sinyanyan. Espiritu. Gising na ang bata. Hindi ako espiritu, para sa atin. Ang makapagbigay ng buhay na tubig sa gitna ng kawalang pag-asa ay isang espiritu. Kasalukuyang dami ng supply ng tubig, 16 na tonelada. May kulang pang 4 tonelada sa layunin ng misyon. Natitirang oras 12 minuto. Hindi pa tapos. Shen Jingxiu, pahintulutan ng iba na patuloy na kumuha ng tubig, 20 tonelada, walang dapat sayangin. Lahat ng hukbo, makinig, ipinagtanggol ang banal na tubig, ipinagtanggol ang dambana. Huwag naman sana itong mangyari. Salamat sa Diyos sa pagligtas. Nasaan ang tubig? Bakit huminto ang banal na tubig? Baka nasaktan natin ang Diyos. May tao bang nakakuha ng tubig kanina at nainis? Guro, magpatawad sa galit. Hindi ko naman kinuha ng sobra. Hiling ko, Guro, huwag mong bawiin ang banal na tubig. Lahat, magpahinga muna. Zuyi, anong nangyari dyan? Pagkaantala sa supply ng tubig sa labas ng saklaw, kasalukuyang dami ng supply, 16.3 tonelada, natitirang oras ay 11 minuto. Tuloy-tuloy na pagkaantala ng 60 segundo. Maagang mababawas ang 30 araw na buhay ng host. Hindi ba sinabi mo kanina na 3 taon lang ang mababawas kapag nabigo ang misyon? Pagkaantala sa supply ng tubig, ituring bilang yugto ng default. Bawas sa bahagi ng buhay. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw ba ang gumawa ng tubo? Ikaw ba ang nag-ayos ng bomba? Halos masira na ang kamay ko. Tapos nandito ka pa at pinag-usapan ang default. 59 segundo. 58 segundo. 57 segundo. Baka ayaw na tayo ng mga Diyos. Inay, nauuhaw pa ako. Huwag kang umiyak. Siguradong magbibigay muli ang Diyos ng tubig. Mahal na Diyos, pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Hindi pa niya natitikman ang isang higop. Malapit nang maubos ang buhay ng host. Tumahimik ka, 20 segundo, 10 segundo. Buksan ang makina. Muling bumaha ang tubig, hindi tayo iniwan ng isang dakilang immortal. Nasa labanan ang mataas na Diyos laban sa tagtuyot. General, tingnan nyo. Ang mga banal na bagay ay nanginginig. Tiyak na ang mataas na Diyos ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan sa itaas na mundo upang buksan ang kalangitan para sa atin. Huwag na kayong sumigaw. Ang mataas na Diyos ay nag-implementa ng kanyang mahika. Walang sinuman ang dapat magsalita o makagambala. 17 tonelada. 18.2 tonelada. 5 minuto na lang natitira. 4 minuto. Ang kasalukuyang supply ng tubig ay 18.9 tonelada. 3 minuto na lang, 11.3 tonelada. Kulang pagaano? 0.7 tonelada. 700 kilo. Para lang sa 700 kilo ng tubig, kailangan mo akong bawasan ng 3 taon ng buhay. 2 minuto, 2 minuto, kasalukuyang dami ng supply ng tubig 11.6 tonelada. Kasalukuyang dami ng supply ng tubig 11.8 tonelada. Minuto.
19.9 tonelada. 30 segundo, nandito na tayo sa ganitong punto. Subukan mong mabigo sa akin. Kasalukuyang dami ng tubig na ibinibigay, 19.5 tonelada. Kaya mo yan, hawakan mo. Kasalukuyang dami ng tubig na ibinibigay, 20 tonelada. Nakumpleto ang paunang misyon. Ang host at ang mga taga-survive mula sa sinaunang mundo ay may matatag na paunang koneksyon. Kapasidad ng interdimensional na pagpapadala. Itinaasa, 500 kilo. Ang pagbabawas ng yugto ng buhay ay tinanggal. General Shen Jingsu ng dakilang Shining Era, kumakatawan sa 3,000 sundalo ng Jiang Xinsao. 800 na sugatang sundalo, 600 na manggagawa at lahat ng kababaihan at bata. Nagpapasalamat kami kay Zhu Shangxian sa pagbibigay ng tubig at buhay. Mula sa araw na ito, ang aming mga buhay ay ibinibigay ng Shangxian. Ano man ang utos ng Shangxian, ang mga residente ng Jiang Xinsao ay handang sumuong sa panganib. Walang takot sa kamatayan. Nagpapasalamat kami kay Zhu Shangxian. Salamat sa iyo, makapangyarihang Diyos, sa pagligtas sa akin. Sige na. Huwag nang sumigaw, hindi pa ako patay. Parang nag-aasikaso kayo ng libing. Ang kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos ay walang hanggan. Paano siya madaling mabibigo? Anong mata mo ang nakakita na ako'y walang hanggan ang kapangyarihan? Ang mataas na Diyos sa langit ay kayang buksan ang pintuan ng langit mula sa malayo at dalhin ang tubig ng kalangitan. Ang ganitong kapangyarihan na kayang ilipat ang bundok at dagat. Kung hindi ito itinuturing na walang hanggan ang kapangyarihan, ano pa ang may tuturing? Malubha ang iyong sugat. Hindi ka mamamatay. Katatapos lang ng pagkaabala sa supply ng tubig. Dahil ba ito sa atin? Hindi. Sobrang lumana ng makina. Sumabog ang koneksyon. Patuloy mong pinipiga ang bagay na yon gamit ang katawan mo. Magtipid muna sa tubig. Huwag magpakasawa sa pag-inom dahil may tubig sa lawa. Unahin ang mga uminom ng maruming tubig at nagsusuka ng dugo na ilayo sa iba. Dapat pakuluan ang tubig. Yung gamit sa pag-imbak ng tubig. Kailangan ding linisin ng maayos. Ano ang ibig sabihin ng paglalayo? Ibig sabihin ay ilayo ang may sakit sa isang lugar. At hindi pwedeng maglakwat sa ang mga nag-aalaga sa kanila. Agad na sunugin o libingang mas malalim ang mga bangkay. Hindi na pwedeng itapon pa sa ilog. Ang Diyos ay nagtuturo ng paraan upang labanan ang sakit. Ginoong Shen. Narito po. Ayon sa utos ni Ginoong Zhou, lahat ng uminom ng tubig mula sa ilog. At ang mga nagpakita ng pagsusuka ng dugo at pagtatay ay ilalagay ng hiwalay. Ang mga nag-aalaga sa kanila ay hindi dapat makihalo sa ibang residente. Lahat ng inuming tubig ay pakuluan muna bago inumin. Sumusunod ang aking alipin sa utos ng mataas na Diyos. Ito ay kaalaman sa kalinisan. Kaalaman sa kalinisan sa mundo ng mga Diyos. Anong nangyari sa isda mo? Malapit nang mamatay. Dahil sa pagbibigay namin ng tubig, hindi rin naman lahat. Sobrang init ng panahon, mababa na naman ang level ng tubig sa reservoir. Kagagaling lang nitong binigay ang karamihan sa kuryente sa panghuhugot ng tubig. Matagal nang huminto ang oxygenation. Kung hindi tayo magdadagdag ng kagamitan, hindi natin mapapangalagaan ang libo-libong pirasong isda. Sila ang kabuhayan mo. Sila ang buong ari-arian ko. Noong buhay pa ang tatay ko, umasa kami sa reservoir na ito para sa kabuhayan ng pamilya. Pagkatapos niyang mawala, naglagay ako ng mahigit sa 200,000 dito. Ngayon, paubos na ang tubig, malapit na ring mamatay ang mga isda. Bukas, may darating na kukuha ng makina ko. Nailigtas kayo pero kailangan kong magkaproblema sa pera. Ang negosyo ko na ito ay talo sa kahit anong paraan. Hindi pwede. Ito ay iniwan ng matandang general. Ang Xuanlong Jade ay ang tanging yaman na natitira sa pamilya Shen. Kung wala si Ginoong Zhou, ang pamilya Shen na yon ay ako na lang ang natitirang patay. Kanino ipapasa ang pamanang bagay? Gino Zhao, anong nangyayari? Ginugol mo ang ating espiritu sa amin. At dahil dito, nasira ang iyong kabuhayan. Hindi pwedeng ipasa ni Shen Jingsu sa mag-isa ang responsibilidad. Ang bagay na ito ay ang Xuanlong Jade na minana ng Shen pamilya sa loob ng 6 na henerasyon. Noong buhay pa ang amang nakatatanda, sinabi niya, ang batong ito ay ibinigay ng emperador ng bagong bayan. Mahalaga ito. Pakiusap, tanggapin mo ito para makakuha ng kaunting kayamanan upang mailigtas ang iyong isda. Ayaw ko. Sinasalungat ko ito dahil ito ay bagay ng mundo. Hindi ito. Ito ang iniwan ng iyong ama para sa iyo. Tinutulungan ko kayo dahil pinipilit ako ng sistemang iyon. Hindi para nakawin ang kayamanan ng inyong pamilya.
Ang kapasidad ng interdimensional na paglipat ay tumaas na. Mga taga-survive mula sa sinaunang mundo, maaaring kusang loob na magbayad sa host. Kapag natanggap ang bayad, ito ay ituturing na unang interdimensional na transaksyon. Huwag ka nang magsalita. Ginoong Zeus, hindi mo siya kailangan. Ngunit kailangan ng isda mo. Nasaktan ng mga isdang iyon dahil sa atin. Hindi tayo pwedeng magpanggap na hindi alam. Kung ayaw mong tumanggap, ano pang mukha ni Shen Jingsui para humingi ng tulong sa iyo muli? Hindi ko sinabi na tutulungan pa namin kayo sa hinaharap. Alam ko, pero kailangang magbayad si En. Kailangan ding bayaran ang utang, kahit na hindi na kayo willing na tulungan pa kami sa hinaharap. Dapat mong ibigay sa iyo ang batong ito. Pwede ko munang ipanghiram bilang pantubos, pero hindi ko ito ibebenta. Hintayin mong bumalik ang tubig sa dam, babalik ko ang pera. At ibabalik ko sa iyo, ang ibinigay ko sa iyo ay para sa iyo. Sinabi ko nang ito ay isang pangako. May mga alituntunin ka, may mga alituntunin din ako. Maaari akong tumanggap ng bayad sa buhay. Ngunit hindi maaaring isubo ang mga bagay na iniwan ng ama ng iba, na parang sa iyo. CJ, susunod ako sa iyong mga alituntunin. Nakatanggap ng voluntaryong bayad mula sa mga taga-survive ng sinaunang mundo. Tinatanggap mo ba ang swan ng Jade? Tinatanggap. Shen Jingsu, mahalaga ba ito sa iyo? Kahit gaano pa kahalaga ang bagay, wala itong halaga kumpara sa buhay ng tao, lalo na. Hindi lang ako ang iyong nailigtas, babalik ko ito. Naniniwala ako sa iyo. Saan ka pupunta? Sa bayan. Titingnan kung magkano ang halaga ng bagay na ito. Mag-ingat ka sa daan, alagaan mo ang sarili mo. Hindi ba kayo naiiwan pa sa isla? Ang tubig ay makakapagpatagal sa atin ng ilang araw. Ito ang ilang bagay na mayroon ka. Kinuha natin mula sa mga kamay ng langit. Hindi ko ito sayangin. Huwag magbanggit ng mga salitang nakakatakot. Kumuha lang ako ng 20 toneladang tubig. Para sa iyo, ito ay 20 toneladang tubig. Para sa amin, ito ay higit sa 4,000 na buhay. Umalis na ako. Si Zhu Shangxian ay pumunta sa gintong at pilak na palasyo sa itaas. Pumunta siya sa bayan sa lalawigan. Ang bayan sa lalawigan ay isang lungsod ng mga engkanto sa itaas. Dapat ay, ang mga engkanto sa itaas ay para sa atin. Hindi nagatubiling masugatan upang buksan ang Tianho. Ngayon ay personal niyang pinuntahan ang lungsod ng mga engkanto upang ipagbili ang mga hiyas. Para mailigtas ang mga engkanto na nasaktan dahil sa pagbibigay ng tubig. Ganitong malaking utang na loob, hindi natin kayang bayaran sa isang pirasong jade lamang. Siyempre, hindi. Ipasa ang utos ng hukbo, mula sa araw na ito, itayo ang altar para kay Ginoong Zeus. Walang sinuman ang pinapayagang umakyat sa batong altar. Huwag hawakan ang langit na pinto. Huwag maging walang galang kay Ginoong Zeus. Tuwing umaga at gabi, isa mula sa hukbo at isa mula sa mga kababaihan ng bayan ang maglilinis ng altar. Kailangan bang ihandog ang estatwa ng Diyos? Sa ngayon, hindi pa. Naiintindihan ko, tunay na Diyos, kadalasan ay ayaw ipakita ang kanilang tunay na anyo. Biglang gumawa ng estatwa. Kung hindi maganda ang itsura, baka mas mapunta pa sa impyerno. Zui, hindi ka ba nagbabantay sa reservoir sa mga patay na isda? Bakit ka pumunta dito sa akin? Tinitingnan ang isang bagay. Ayos naman ang bagay. Modernong sining nakahawig sa antigong gawain. Medyo interesting ang ukit. Pero pangkaraniwan lang ang material. Magkano ang halaga? 2,000. Anong ginagawa mo? Maghanap ng iba. Sandali. Bakit ang mga kabataan ay sobrang nagmamadali? Pwede namang pag-usapan ang presyo. Sige, sabihin mo. Ay. Dahil sa ating mga kababayan, kaya't magtitiis ako ng kaunti. 50,000. Ginoong Jin. Kahit hindi ako marunong sa antigong bagay, hindi naman ako bulad. Nang makita mo itong jade, namutla ka. Nang gamitin mo ang lope, 2 beses pa nitong tinamaan ang mesa. Ngayon, sasabihin mong halaga lang nito ay 50,000. Gaano ang gusto mong presyo? Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang gusto ko, kundi kung gaano ito kahalaga. Zui, tungkol sa iyong dam, sino sa bayan ang hindi nakakaalam? Nautang ka ng mahigit 10,000, malapit nang mamatay ang mga isda, kailangan mo na ng pera ngayon. Magkakaroon ka ng 50,000, ayos na yon. Saan nanggaling ang mga bagay na ito? Hindi ko na tinatanong. Kunin mo ang pera at gamitin sa emergency. Ako ang nagsusugal. Alam mong kailangan ko ng pera agad. Kaya sinadyang binaba ang presyo.
Ganyan talaga ang negosyo, hindi ba? Bilang karagdagan, hindi malinaw ang pinagmulan ng mga bagay mo. Kapag may nangyaring problema, ako ang mananagot. Hindi ko na ibebenta, 100,000, 150,000, 300,000. Hindi maliit ang 300,000, sapat na ito para makabayad ka ng utang. Sapat din ito para mapanatili ang imbakan ng tubig ng ilang panahon. Karamihan sa mga isda mo sa pond ay patay na, di ba? Huwag mo nang gastusan ang natitira para iligtas. Ihatid ang mga patay na isda sa pabrika ng pagkain. Mabibenta pa ito ng ilang sentimos kada kilo. Sa 300,000 na ito, maaari ka nang magtayo ng maliit na pond muli. Kaya pa ring makita, ibenta ang mga patay na isda sa pabrika ng pagkain. Mas mabuti na ang gawing pagkain. Kung talagang gusto mong kumita ng kaunti pa, maghanap ka ng maliit na kainan para sa murang benta. Basta't bagong patay ang isda. Linisin mo, walang makakapansin. Para yan sa pagkain ng tao. Nasa punto na tayo ng kahirapan. Hindi mo na kailangang alamin kung kumakain o hindi ang iba. Sabi mo pa nga may malaking kliyente kang gustong bumili ng isda, di ba? Yung mga makakabili ng murang isda. Sila yung mga mayaman. Yung gutom na gutom, huwag mong sabihin na patay na isda. Kahit na may dumi pa, kakainin pa rin nila. Itong jade na ito, hindi ko ito ibebenta sa'yo. Zui, huwag kang magpakitang walang utang na loob, kahit mahirap kami. Hindi pa kami nagsusugal gamit ang patay na isda at bulok na hipon. Higit pa dyan, hindi pa kami nagsusugal gamit ang mga pamanang ari-arian ng iba. Gusto mong kumain ng tinapay na may dugo ng tao, kainin mo ng dahan-dahan, hindi na ako sasama sa'yo. Paglabas mo nitong pintuan, huwag ka nang bumalik at humingi sa akin, mag-alala ka. Yun lang, ibabalik ko lang ulit si Jade. Hindi ko rin papayagang samantalahin mo ito. Ginoo, ang batong ito ay hindi basta-basta. Mula sa sining ng pag-ukit at mga disenyo, at sa pamamaraan ng paglalagay ng ginto sa jade, ito ay dapat nagmula sa dasheng. Ang dasheng ay itinatag lamang ng ilang dekada. Napakakaunti ng mga tala sa kasaysayan. At ang mga sinaunang relikya ay talagang napakabihira. Ang piraso ng swanlong jade, mahusay ang kalidad ng jade, natural ang kulay, hindi rin peke ang ukit. Ipadadala sa Tianxing auction, tinatayang aabot ng 3 milyong yuan. Kung makatagpo ka ng mamimili na kolektor ng mga sinaunang artifact, maaaring umabot ng 5 milyong yuan. Pwede bang i-mortgage? Hindi ibebenta, kailangan ko ng pera ngayon. I-mortgage muna ito. Kapag may pera na ako sa hinaharap, bibiliin ko ito muli. CJ, ilalagay ang jade pendant sa temperature-controlled vault ng kumpanya. Ibibigay ko sa iyo ang 1.5 milyong piso. Sa loob ng 6 na buwan, babayaran kasama ang interes. Ayos lang, walang tanong sa interes. Basta't makakabalik ang mga bagay. Pag-usapan na lang ang interes mamaya. 80, boss, tangke ng likidong oxygen, mobile na oxygenator, circulating water pump, kahon ng transportasyon ng buhay na isda. Gaano karami ang kailangan ko, iyon ang kukunin ko. Ilan ang isda na inaalagaan mo? 30,000 hanggang 40,000 kilo. Likidong oxygen. Oxygen, likidong oxygen. Mataas na temperatura, kakulangan sa oxygen. Kaya kailangan mong linisin ang pond agad. Hindi ako maglilinis. Gusto kong mailigtas ang mga buhay na isda. Ngayon, ang gasto sa pagliligtas ng isda, mas mataas pa kaysa sa halaga ng isda mismo. Hindi na sila ordinaryong isda ngayon. May mga tao na naghihintay na mailigtas sila. Sa lugar na naapektuhan, sa loob ng 1 oras, ipadala ang kagamitan sa Kinsha Reservoir. Ikaw ang magtakda ng presyo. 40 minuto. Xiaoye. Namatay ng higit sa 1,000 gin. Ang pabrika ng feed sa bayan ay handang magbayad ng 2 mao kada gin. Kahit hindi marami, makatutulong pa ring makabawi. Lahat ay ililibing. Napakaraming isda. Makatutulong kahit na makabenta ng 2 o 3,000 piso. Hindi ibebenta. Kulang ka sa pera ngayon. Kahit konti, ayos na yon. Madaling masira ang patay na isda. Maaaring magkaproblema rin kung gawing pagkain ng hayop. Hindi dahil nalugi tayo, ay pwede nating ipasa ang panganib sa iba. Ay, tama ang ugali mo, kasing pareho ng sa tatay mo. Sadyang malas. Mas mainang pagkatalo kaysa sa kawalang hiyaan. Unahin ilipat ang mga buhay sa malalim na bahagi ng tubig. Darating na ang kagamitan. Saan ka nang galing ng pera para bumili ng kagamitan? Hiram. CJ. Zui. Ako ito. Nakuha mo ba ang iyong mga isda? Nakuha namin ang ilan. Kumusta naman dyan sa inyo? Anong nangyari?
Sa ngayon, naresolba na ang krisis sa supply ng tubig. Pero ang mga tao sa isla ay walang pagkain ng 2 araw. May 30,000 busog na militar na nasa harap nila. Pero hindi nila maaaring kainin. Bakit hindi pwedeng kumain? Ito ay mga bigas na ipinapadala sa kabisera para sa tulong sa mga biktima. Naghihintay ang 300,000 na biktima sa kabisera na mabuksan ang imbakan. Kung kakain tayo ng bahagi nito dito, maaaring mas maraming tao sa kabisera ang mamatay sa gutom. General, malapit nang mamatay sa gutom ang anak ko. Ang buhay ng mga tao sa kabisera ay buhay. Hindi ba ang buhay namin ay buhay din? Pahintulutan mo siyang kumain ng isang kagat. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa mga reserba ng militar. Humakbang pa ng isang hakbang, ipataw ang parusang militar. Patayin mo na siya. Sa huli, pareho lang tayong mamamatay. Pamatay sa sariling tao gamit ang kanilang tabak. Mas mainam pa rin yun kaysa mamatay ng gutom ng buhay. Sino ang gustong magbukas ng pagkain? Unahin niyo munang dumaan sa akin. Nasaan ang anak mo? Pineng. Dalhin mo ang aking tuyong pagkain. Ginoo, matagal ka nang hindi kumakain ng 2 araw. Dalhin mo na. Ibabad sa tubig para lumambot. Para sa bata muna. Isa lang ang kagat na ito, sapat na para mabuhay. Natuklasan ng banta mula sa lumalabas na peligro ng sinaunang mundo. Ang mga residente sa Jiangxinsu ay nakararanas ng matinding taggutom. Pinili mo bang magsimula ng ikalawang transaksyon sa labas? Hindi. Kakatapos lang solusyonan ang problema sa tubig. Halos mamatay na rin ang mga isda ko. Parusa sa walang buhay na lalaki, gusto mo pa akong maglagay ng pera dyan. Ang walang buhay na koleksyon, ang transaksyon ay sariling desisyon ng host. Parusa sa walang buhay, parusa sa walang buhay. Tanggihan ang transaksyon. Walang parusa sa walang katapusang buhay. Walang parusa. Magtiis ka pa. Mayroong walang hanggan. Mayroon tayong daan upang mabuhay. Hahanapan ko ng paraan para makaalis kayo sa Xinzhou. General, hanggang kailan tayo magtitiis? Hindi na makapaghintay ang bata. Shen Jingxu. Marunong ba kayong pumatay ng isda? Anong uri ng isda ang sinasabi ng Diyos? Anong uri ng mahiwagang nilalang, naglalaro sa tubig, may kaliskis, may buntot, kaya kumain? Ngunit mga inapo ng Dragon King, dragon mo. Ito ay karaniwang grass carp at silver carp. Mayroon akong ilang libong kilo dito. Kailangan mong ibigay ito sa amin. Hindi ibigay, kundi ibenta. Kapag nagkapera at mga bagay-bagay kayo sa hinaharap, dapat lang. At hindi ito ibinibigay na libre sa inyo. Kapag naging matatag na ang sitwasyon sa hinaharap, kailangan niyong gumawa ng trabaho para sa akin. Huwag nang pag-usapan ang paggawa ng trabaho. Kung kinakailangan, handa akong putulin ang aking ulo. Agad ko itong gagawin, para sa'yo. Sino ang humihingi ng ulo mo? Kung hindi ka marunong makipag-usap, manahimik ka na lang. Susundin ko ang utos. Shen Jingxu, paalisin ang lahat mula sa altar ng pag-aalay. Maghanap ng lambat, malaking kawali, at taong marunong pumatay ng isda. Nais ni Ginoong Zhu na magbigay ng pagkain mula sa langit. Pumili ng isda na higit sa 3 kilo. Huwag yung patay. Huwag din yung may sugat. Ang bilis nito, kanino mo ibebenta? May isang rescue point sa ibang lugar. Kulang sila sa pagkain. Sila ang nagbayad ng shipping. Kailangan ng lahat ng buhay na isda. Ganito na kalate. Kailan darating ang sasakyan? Walang kailangan hintayin sasakyan. Kayo na lang ang mag-ayos ng isda. Ako na ang bahala sa natitira. Kaya pangkainin ang mga bagong patay. Pareho lang na karne kapag dinala na roon. Gutom na sila hanggang sa kumain ng balat ng puno. Hindi ba't dapat mas pahalagahan ang bawat piraso ng pagkain na naipadala? Mga bagay na ipinagpalit ng buhay ng iba. Dumating sa aking mga kamay. Hindi ko maaring lokohin sila ng patay na isda. Maghuhuli ng isda. Ngayon, bibigyan ko sila ng tunay na masaganang pagkain. May mga sugat, iwanan. Pati ang maliliit, iwanan. Basta't buhay at masigla. Ang ganda ng isda, talagang ipapadala sa mga biktima. Hindi ipapadala, ibebenta. Saan ang pera? Kukunin na lang mamaya. Itong negosyo mo, sa huli talo ka rin. Ipagpatuloy niyo ang pangingisda sa silangan. Ako na ang bahala dito sa kahon na ito. Kapasidad ng isang biyahe, 500 kilo. Kasalukuyang kabuang timbang ng kahon, 462 kilo. Ipapadala na ba? Shen Jingxu, palayasin sila. CJ. Lahat ng nasa altar na sakop ng 10 talampakan, umatras na. Ang mataas na Diyos ay magbibigay ng Diyos ang pagkain. Huwag masyadong magsalita. Ipapadala. Protektahan ang general.
Ilagay niyo ang mga kutsilyo. General, buhay pa ang bagay na ito. Siyempre. Bakit ko naman pagod na ibaba kung patay na ito? Napakataba. May suot pang pilak na baluti. Hindi ito isang Diyos ng tubig mula sa Dragon Palace. Nakita mo na ba ang Diyos na nagluluto ng sabaw? Hindi pa. Bakit ka pa nag-aantay? Takpan ang isda ng basang tela o damong tubig. Ilagay ito sa malamig na lugar. Hanapin mo ang isang marunong pumatay ng isda. Sino ang nabuhay sa pamamagitan ng pangingisda? General, noong bata pa ang mga karaniwang tao, sila ay mga mangingisda sa ilog ng Nuliang. Buhay. Talagang buhay na isda. Nabuhay ang karaniwang tao ng mahigit 60 taon, hindi pa nakakita ng ganitong katabaan na isda. Nanay, pwede bang kainin ito? Ito ang isdang Diyos na ibinigay ng mataas na Diyos. Kapag kinain ito, hindi na tayo magugutom. Mabait ang mataas na Diyos. Ibinigay ng mataas na Diyos ang tubig, at ibinigay din ang isdang Diyos. Ito ang daan ng buhay na ibinigay sa atin ng langit. Ginoong Zhou. Si Shen Jingsu ay kumakatawan sa lahat. Maraming salamat sa kabaitan mong magpakain. Sabi ko na, ito ay isang transaksyon. Babayaran ko ito sa hinaharap. Babayaran ko rin, hanggang may isang tao pang nabubuhay sa Jiang Xinzhao. Hindi namin tatanggihan ang kahit isang bahagi ng utang kay Ginoo Zhou. Huwag ka munang magpasalamat. Hanapin ang malaking kawali, pakuluan ng tubig, kailangan buksan ang tiyan ng isda. Alisin ang mga laman loob at gills ng isda. Hindi maaaring hugasan ang isda sa ilog. Gamitin ang malinis na tubig na kanina. Mahalaga ito. At saka, huwag kumain ng sobrang dami agad-agad. Uminom muna ng sabaw ng isda. Kailangan ding maluto ng maigi ang karne ng isda. Bawat isa ay kakain ng kaunti lamang. Naipadala na ang isda. Bakit hindi pwedeng kumain ng mabusog? Naghirap ng matagal sa gutom. Biglang kumain ng maraming bagay. Maaaring mamatay. Maaaring mapuno hanggang mamatay sa pagkain ng tao. May tala talaga ito sa mga sinaunang aklat. Yung taong matagal nang nagugutom, biglang nakakatikim ng busog. Sa maaga, masusuka at masusugat ang tiyan. Sa malala, maaaring mamatay agad. Naririnig mo ba? Unahin nating painumin ng sabaw ang mga batang sugatan at matatanda. Maghintay ng 1 o 2 oras bago unti-unting magdagdag ng isda at karne. Ayon sa sinabi ni Ginoong Zhou, hatiin ang pagkain. Sino ang magtatangkang kumain ng labis ng walang pahintulot? Sasalain ng batas ng militar. Mahal na Diyos, sinabi na kailangang lutuin ng maayos. Gusto mo bang labagin ang utos ng Diyos? Hindi ko kayang gawin yon. Anong amoy? Karne. Amoy karne. Ang sariwang isda na ipinadala ng Diyos ay nasa kawali na. Masarap ba? Matamis? Talaga bang ipinadala ito ng mga Diyos mula sa langit? Pwede kaya ng Diyos-Diyosan na maibalik ang aking ina? Nasa langit na ang iyong ina, baka nga. Siya ang humingi sa Diyos-Diyosan na iligtas ka. Maraming salamat po, Uncle Diyos-Diyosan. Ginoo. Kanina lang ay nagwala ang tao. Nagalit pa nga ako at sinuntok kayo. Unahin mo ang iyong anak, ang ibang bagay. Pag-usapan na lang natin kapag nabuhay siya. Pasensya na, mamamayan. Gusto mo lang iligtas ang iyong anak. Hindi kita sinisisi. Ngunit hindi pwedeng galawin ang supply ng pagkain ng militar. Naiintindihan ng mamamayan, sino ang mga ngahas na humawak ng pagkain ng militar mula ngayon? Ako ang unang lalaban ng buong puso. Tatlong taon na tagtuyot. Akala ng matanda na hindi na siya makakakita ng buhay na isda sa buong buhay niya. Akala niya hindi na niya makikita pa. Ngunit bago siya pumanaw, nakita niya ang engkanto na isda sa langit. Malaking kabutihan mula sa Diyos na mataas.
Kahit na maging kabayo o baka sa susunod na buhay, gagawin ko ang lahat para magpasalamat. Natuklasan na ang host ay kusang loob na nagsagawa ng ikalawang tulong sa kabila ng hangganan. Walang ipinataw na obligadong gawain sa pagkakataong ito. Walang banta sa buhay. Pinili pa rin ng host na magbigay ng dekalidad na buhay na isda. Tumangging magpuno gamit ang mga sirang patay na isda. Malaki ang itinaas ng tiwala ng mga kliyente sa kabila ng hangganan. Ang antas ng pananampalataya sa Jiang Xinsu ay mabilis na tumataas. Pananampalataya 30 halaga. Ano ang halaga ng pananampalataya? Anong halaga ng pananampalataya? 45 halaga. Mga taga-survive ng sinaunang mundo. Paggalang sa host, pasasalamat at pananampalataya ay magiging halaga ng pananampalataya. Kapag umabot ang halaga ng pananampalataya sa tiyak na antas, maaaring gamitin upang patatagin ang espasyo ng daanan. Kapasidad ng espasyo, dagdagan ang kakayahan sa pagpapadala, itaas ang katayuan. Kapasidad ng espasyo, dagdagan ang mabigat na paglipat, itaas ang kakayahan sa pagpapadala. Kapasidad ng espasyo, dagdagan at palitan ng espesyal na pahintulot. Sinasabi mo bang sila ay sumasamba sa akin at maaari pa akong magbigay ng enerhiya sa iyo? 83% na nabigong misyon, kaya hindi ka lang isang sistema. 87% ikaw ay isang tagapamagitan sa mga alay. Ang tubig ay akin na kinuha. Isda ang ibinigay ko. Sugat ang tinamo ko. Yung mga bagay na nakuha mo mula sa kanilang pagyuko, kunin mo. Parang medyo madilim ka na. 87%. Nagpapanggap ka bang patay? Darating ang araw na alisin kita sa isip mo, mula sa utak mo. Hingkod, mahal na diwa, huwag magalit. Kami ba ay hindi magalang sa inyo? Hiling namin, patawarin nyo kami. Hindi ba sinabi nyo? Lahat ay tumayo. Ito ay utos. Sumunod sa kautusan ni Ginozao, lahat tumayo. Ginoo, mukhang hindi gusto ni Zhu Shangxian ang mga pawang formal na paggalang. Tunay na Diyos. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagyukod ng mga mortal. Ganoon pala. Mainit ang panahon, masisira ang isda kapag matagal nang nakalagay. Gusto kong iwan ito para sa kuya. Nasaan ang kuya mo? Nasa tulay sa lungsod siya. 2 araw na siyang hindi bumabalik. Sa silangan ng Jiangxinzhou. Unang bahagi ni Fanshu, magpapalit kami ng tungkulin, ipapatupad. Ginoo. Nando sa baybayin ang mga baby. Pagkatapos naming umalis, sino ang magbabantay? Magpapalit ng tungkulin. Kain muna bago bumalik. Binigyan ka ni Ginozao ng isda, hindi para pasiyahin kayo habang gutom. Bakit ka umiiyak? Noon, nagluluto rin ang nanay ko ng isda. Pagkatapos, nagkaroon ng matinding tagtuyot. Natutuyo ang fish pond sa bahay. Iniwan niya sa akin ang huling isda. Namatay siya sa gutom. Kainin mo, meron ako. Ito ay ibinigay ng mataas na Diyos. Huwag sayangin. Kaya kumain ka na lang para sa iyong ina. General, iyan po ninyo. Para sa mga sugatang sundalo, may mga sugatang sundalo na. Ikaw na lang ang hindi kumain. Shen Qingxu, hindi ako gutom. 2 araw ka nang hindi kumakain. Hanggang kailan mo gustong magtiis? Limitado ang isda at karne. Ikaw ang pinuno. Kung bumagsak ka, sino ang magdadala sa kanila? Uminom sila. Sundin ang utos. Zui. Salamat. Kumain ka. General. Ano, hindi ka ba umiinom na? Isang kutsarang sabaw lang ang natikman ko, hindi pa oras ng isda. Ginoo. Hindi ito tama. Ayaw mong kumain, ibalik mo na lang sa akin.
Naabot na ang pangunahing pangangailangan ng mga kliyenteng nasa labas ng saklaw. Kasalukuyang tiwala ng mga kliyente ay 71.7%. Sinasabi ng Sindongsia, ang halaga ng pananampalataya ay umabot sa pangunahing pamantayan. Ang antas ng pananampalataya ay naabot na ang pangunahing antas. Muling binibigyan ng gantimpala ang katawan ng host para sa isang pag-aayos. Kaya mo pang magpagaling ng sugat. Ang pananampalataya ay maaaring i-convert sa bahagi ng enerhiya ng sanhi at bunga. Ang enerhiya ay maaaring gamitin upang ayusin ang pinsalang dulot ng mga cross-dimensional na misyon sa host. Aba, medyo may silbi ka pa. Panatilihin ang komunikasyon, kontrolin ang daan, maaaring piliin ng host na isara ang cross-dimensional na daan ngayong araw. Maaaring piliin ng host na isara ang cross-dimensional na daan ngayong araw. Panatilihin ang komunikasyon, kontrolin ang daan, maaaring piliin ng host na isara ang cross-dimensional na daan ngayong araw. Kapag nakasara, makakatipid ka ng 60% na enerhiya ng Ancora. Ginoo. Anong balak ng kalaban? Nagsasama-sama na ang depensa at atake sa silangan. May 5 malaking barko pa sa itaas ng ilog na sumusunod sa agos. Punong-puno ng tuyong kahoy at mga tangke ng langis ang mga barko. Nagsimula ng maglayad. Ito ay mga barkong sunog na may apoy. Gusto nilang gamitin ang hangin ng ilog para sunugin ang pulo. Hari, may problema sa sitwasyon sa pulo sa gitna ng ilog. Ano ang problema? Kahapon, ang mga tao sa pulo ay sobrang nauhaw na hindi na makatayo. Ngunit 1 oras na ang nakalipas. Biglang nagtipon-tipon ang libu-libong tao sa gitna ng pulo. Hindi sila nakipag-agawan sa mga supply ng pagkain ng militar. Sa halip, naglagay sila ng higit sa 1 dosenang malaking kaldero. Parang nagluluto ng karne. Sa kabilang panig ng ilog dudu, maamoy mo ang amoy ng sabaw ng isda. Ang ilog nulong ay polusyon na ng mga bangkay at may sakit na hayop. Patay na rin ang mga isda rito. Saan nila nakuha ang mga buhay na isda? Baka si Shen Jingsu ay matagal nang nasa isla. Nakatago na siya ng balon at pagkain. Kung talagang may balon, paano niya mapapabayaan na mapatay ang 17 sundalo sa uhaw? Kung talagang may pagkain, hindi rin magtatangka ang mga manggagawa na sumugod sa kariton ng pagkain. Nakikita pa nga ng mga tauhan ko. Sa kontinente, patuloy na nagmamakaawa ang mga tao sa harap ng batong altar sa gitna. Baka may lihim na daan sa ilalim ng Zhongjiang Tower. Anong lihim na daan? Isa lang itong palusot ni Shen Jingxue para mapanatili ang loob ng mga sundalo. Sigurado siyang sa gabi, may dinala siyang tubig at isda mula sa isang lugar. Hindi na pwedeng maghintay pa. 9 na bangka na may apoy, sindihan na natin. Sunugin ang kanilang kampo. At 30,000 sako ng pagkain para sa hukbo. Gusto kong makita si Shen Jingxu. Kung gaano karaming tubig ang itinago niya. Kung kaya ba nitong patayin ang malaking apoy sa Jiang Xinzhao. Shen Jingxu, hindi ba't may tubig kang itinago? Kung may kakayahan ka, ilipat mo ang lahat ng tubig mula sa Longjiang sa dalampasigan. Ngayong gabi, susunugin namin kayo at ang 30,000 sako ng pagkain ng hukbo. At gawing abo, General, hayaan mong dalhin ng mga tao ko ang bangka sa tubig. Huwag pumunta. Ang harapan ng bangka ay may bakal na takip. At ang mga gilid ay puno ng mga matutulis. Kapag may lumapit, sandali na lang ay magiging laman ng karne. Gamitin ang pana upang putulin ang layag ng barko. Naubos na ang mga palaso kahapon. Kung ganon, gumamit tayo ng batong itatapon. Mga bato sa pulo. Naubos na rin ang mga iyon. Lahat ng sundalo, makinig. Ililipat ang mga kargamento ng pagkain sa kanlurang mataas na lupa. Mga sugatang sundalo at mga babae at bata, umatras sa dulo ng pulo. Ang natitirang mga mandirigma, sumama sa akin sa silangang pampang. Maghukay ng mga hadlang sa apoy. Naiintindihan ko ang utos. Ano ang balak ninyong gamitin ng mga bangka para harangin ang apoy? Una, maghukay ng hadlang sa apoy. Kung ang mga bangka ay ma-stranded, gamitin ang lupa para pigilin ang langis ng apoy. Kung hindi nakasadsad ang barko ng apoy, diretsong tatama sa kargamento ng pagkain. Magdadala ako ng tao sa tubig. Itutulak ang barko. Kanina sinabi mo mismo na ang mga tao na malapit ay matatamaan at mamamatay. Kailangan talagang may gumawa nito. Gaano pa katagal? Pinakamataas ay kalahating oras. Zui, isara mo na ang langit. Ang mga susunod na bagay, kami na ang bahala. Tumahimik ka. Ano? Kumain na ang isda, uminom na rin ng tubig. Hindi pa rin niya nababayaran ang utang niya sa akin. Gusto ko na ngang mamatay ngayon. Walang ganitong murang bilihan sa mundo.
Tito Zhang, dali mong ilapit ang pinakamatibay na 3 panangga, cable at winch din. Nabalot na ang mga isda. Ano pa ang kailangan nito? Palakasin ang network port. Kapag tapos na, dalhin mo ang tao para suriin ang oxygenator. Dito, ako na ang bahala. Shen Jingxiu, paalisin mo ang mga tao mo. Sa pagkakataong ito, ako ang haharang sa barko. Ginoo Pangulo, may paraan na si Ginoong Zhou. Sundin ng lahat ang utos ni Ginoong Zhou. Sinumang lalabag, parusa militar. Ako ay sumusunod sa utos. Bakit ka umatras? Ang mataas na Diyos ay nagbigay na ng utos. Bakit hindi pa kayo nag-umpisa? Huwag munang sumigaw. Lahat, hanapin ang mga makakabuting lubid. Ang lubid para sa paghatak ng kargamento. Ang lubid para sa mga kabayo sa labanan. Basta't sapat ang kapal. Ihatid lahat sa silangang Pampang. Lahat ng makakapal na lubid, ipapadala sa silangang Baybayin. Ginoong Zhou, mukhang hindi kayang tiisin ng mga lubid na ito ang apoy ng barko. Isang piraso, syempre, hindi sapat. 3 piraso na pinagsama-sama. Bawat kalahating dangkal, magtali ng isang buhol. Mas mabuti kung mas mahigpit. Bakit ang bagal? Ginoong Zhou, masyadong matigas ang lubid na ito. Hindi ko maikilos gamit lang ang kamay. Kabit ang isang dulo ng lubid sa puno. Kabit ang kabilang dulo sa gulong. Pahigain ang tao na itulak ang kariton ng paikot. Ikot ang kariton. Gawin mo. Ikaangkla ang lubid sa puno. 4 na kargamento ng butil ang ikot. Ang ganitong lubid ay mas matibay ng ilang beses. Kailangan ng hindi bababa sa 8 na piraso. Kabilang dito ang 4 na nakapirming dulo. Ang natitira ay lahat para sa reserba. Naiintindihan? Kapag pinutol ito, ang natitirang isda ay muling maguguluhan sa bodega. Talagang may utang ako sa inyo mula sa nakaraang buhay. Katatapos lang bilhin ang pinakamataas na kalidad na deep sea net. Pinagsamang hibla at bakal na may gilid. Umabot na ng ilang daang libo. Gusto kong makita. Gaano katagal kayong mga kahoy na suporta makakatagal? Kasalukuyang kabuang dami ng mga ipinapadalang bagay ay 497 piraso. Ang benta ay mas mababa sa limitasyon ng isang beses na pagpapadala. Mataas na 3 sulok, gumawa, magbuhat ng mabigat, mangyaring sa koponan ng emperador. Ang benta ay mas mababa sa limitasyon ng isang beses na pagpapadala. Ipadala ba? Shen Jingxiu. Narito. I clear ang paligid ng batong platform. Kailangan kong ipadala ang lambat sa loob ng 10 talampakan ng altar. Huwag magtagal. Ang bigat. Bakit ang linya ng lambat ay napakakinis? Hindi maputol. Ihinto. Ay. Ang lambat ng Diyos na ibinigay ng mataas na Diyos. Anong lambat ng Diyos? Ito ay lambat para sa pag-aalaga ng isda. Ang mataas na Diyos ay nag-aalala sa aming takot. Bakit niya ipinapangalan ang ganitong banal na bagay bilang karaniwang lambat? Talagang may pusong Diyos. Sige na. Kung ano ang gusto mong isipin, isipin mo. Ano ang susunod na hakbang? Ihatid ang lambat sa silangang Pampang. Huwag itong ilagay ng direkta sa ilog. Kabit muna ang 4 na makakapal na lubid sa 4 na sulok ng lambat. Ang 2 nasa kaliwa ay ikakabit sa malaking puno. Ang 2 nasa kanan ay hawakan ng tao. May 2 malaking puno lamang sa silangang Pampang. Sapat na. Huwag ilagay ang lambat ng pahalang sa harap ng barkong apoy. Dapat itong ilagay ng pahilis. Hayaan mong sumugod ang barkong apoy sa lambat. Gamitin ang agos ng tubig para iwasan ang baw ng barko. Paano kung hilahin ng barkong apoy ang puno? Kaya't hindi lang dapat itali ang puno. Ikabit ang isa-0 sa sakyan ng bigas ng magkakasama. Ilagay ang mga gulong sa mga bato para hindi gumalaw. Kadena, ibalot muli sa akse ng sasakyan. Ang puno at ang kargadang butil ay sabay na nagdadala ng bigat. Gawin mo.
General, may sugat ka sa balikat. Huwag masyadong makipag-usap, magtrabaho ka na. Hari. Si Shen Jingsu ay naglilipat ng mga bagay sa silangang pampang. Ano ang nililipat? Masyadong malayo, hindi ko makita ng malinaw. Parang isang malaking itim na lambat, may mga bangka na humahadlang. Ang ganitong uri ng barko ay hindi bababa sa 10,000 kilo. Huwag nang pag-usapan ang lambat, kahit na ang kadena ay hindi rin ito mapipigilan. Yung mga naunang ipinadala nating sugo, hindi pa bumabalik. Masyadong mabilis ang agos ng tubig sa kanluran. Maaaring nalunod na sila. Magpadala pa tayo ng dalawa, kailangan kong malaman kung saan nanggagaling ang kanilang tubig at karne. Bakit kailangang alalahanin ng hari kahit gaano pa karaming tubig at pagkain ang kanilang itinago? Isang apoy lang ngayong gabi, masusunog lahat iyon. Mas mabuti na ganon. Gaano pa kalayo ang barkong apoy? Hindi lalampas sa 150 yarda. Malapit na ang dalawang barko sa unahan. Patawarin muna ang unang barko, padaanin na. Ang unang barko ay hindi haharang. Ang inyong lambat ay may limitadong kakayahan sa pagtanggap ng impact. Hayaan mong mabangga niya ang mababaw na bahagi. Hintayin mong pumasok ang ikalawang barko sa lambat. Pagkatapos ay higpitan natin. Anong gagawin sa unang barkong may apoy? Ipagkakatiwala ko sa akin. Dam ng tubig. Kasalukuyang bigat ng kagamitan. Lumampas sa limitasyon ng conveyor. Sobra pa dyan, sobra pa dyan. Sa kritikal na oras, ano pa magagawa kundi magpakasaya? Kung hindi makadaan ang bomba, hindi rin makadaan ang tubo. Shen Jingsu, maghanap kayo ng ilang tao para saluhin. Huwag na huwag bibitawan. Mag-ingat kayong lahat. Ito ay ang ugat ng dragon na nag-ugnay sa langit na lawa. Sino ang mangahas na masira ito? Kukuyugin ko siya. Iyan ay tubo ng tubig. Mag-ingat sa tubo ng tubig ng mataas na Diyos. Sino ang mangahas na masira ito? Patuloy pa rin ang pagputol ng paa. Zui. Ang unang bangka ay hindi nalampas sa 100 yarda. Malayo pa ba ang tubo sa tubig? Malapit na. Hayaan mong 30 tao ang yumakap sa tubo. Pagkatapos lumabas ang tubig, malakas ang puwersa ng reaksyon. Maaasahan po kayo, Chino na Santo. Ang huli kong hininga ay dahil sa pagkakasagasa ng tubig. Pero hindi ako bibitaw. Huwag magbitaw ng malas na salita. Tumayo ng maayos. General. Talaga bang papayagan mo siyang makadaan? Makinig ka kay Ginoong Zhou. General. Huwag nang mag-antay. Baka tumama na ito. Buksan. Pindutin. Kanan. Ihiga ang dulo sa kanan. Sa lupa. Nahadlangan na. Talagang ginamit ng mataas na Diyos ang langit na ilog para itulak ang apoy na barko. Huwag magpabaya. Dumating na ang pangalawang apoy na barko. Hintayin siyang makapasok ng buo. Huwag munang hilahin ang lambat. Ngayon. Hilahin. Hahaha. Bakit napapabayaan ang bangka? Nahulog ang karaniwang lambat sa bangka. Impossible. Ang bangka ay may dalang libu-libong kilo ng langis at kahoy. Paano kayang hilahin ng simpleng lambat iyon? Hilahin. Hilahin niyo lahat. Ano ang lambat na iyon? Paano maaaring hiwain kahit ang kawad ng bakal nang hindi napuputol? Pabagsakin ang ikatlong barko. Putulin ang kanilang mga lambat. Ginoo, papalapit na ang barko sa likod. Zui. Nakita ko na.
Shen Jingsu, hatiin ang mga taong humihila sa dalawang koponan. Magpatuloy ang koponan sa paghila. Ang kabilang koponan ay pakawalan ang kanang lubid. Pagkatapos pakawalan, hindi ba't makakatakas ang barkong apoy? Hindi ko sinabing pakawalan kayong lahat. Panatilihin ang tensyon sa kaliwang bahagi. Dahan-dahang pakawalan ang lubid sa kanan. Hayaan mong dumaan ang bangka ng apoy. Higpitan sa kaliwa, maglagay ng tali sa kanan. Bilisan mong paikutin ang ikatlong bangka. Bumabagsak na ang puno. Push ang lahat ng tao sa karwahe. Sabi ng naunang espiya, sa gitna ng ilog ang mga tao, lahat ay nakaluhod sa altar ng pagdiriwang ng ilog. Tumahimik ka. Iyan ay walang iba kundi ang kalokohan ni Shen Jingsu. Ngunit ang tubig. Nasa ilalim ng kanilang mga paa ang tubig ng ilog. Ano bang kakaiba sa isang gulong ng tubig? Sino pa ang mangahas na maghasik ng maling impormasyon? Agad na papatayin. Nagpapanggap. Hindi sapat ang 5 barkong apoy, maglagay pa ng 5. Mahal na hari, ito lang ang 5 barko na inihanda namin. Kung ganoon, hayaan mong sumugod ang mga barko. Gusto kong makita kung ilang barko ang kayang pigilin ng isang sirang lambat. May 2 pang barko. Naghiwalay sila. Isa lang ang hawak nating network. Anong gagawin natin? Dual red alert, natuklasan ng militar at sibilyan mula sa guhit. Diretsong red alert sa Micron, Gentong, Longtong, ang komunikasyon ay ginagamit sa hangin. Patuloy na tumataas ang antas ng pagtitiwala sa host. Nakuha na ang ikalawang yugto ng paniniwala. Maaaring pansamantalang buksan ang dual channel teleportation. Sa Giant Micron, maaaring pansamantalang buksan ang dual channel teleportation. Pwede nang pansamantalang buksan ang dual channel na pagpapadala. Tagal, 1-0 minuto. Sa Surgical Machine, Signal Connection. Sa Dragon Topic, tagal, 1-0 minuto. Ano ang ibig sabihin ng dual channel? Ang host ay maaaring pansamantalang buksan ang pangalawang maliit na labasan. Bilang karagdagan sa kasalukuyang channel ng pagpapadala, lokasyon ng labasan, itinatakda ng host sa loob ng 500 metrong saklaw ng Ancient Anchor Point. CJ. Kaya na natin yan. Lahat ng tao umalis sa mababaw na bahagi sa kanan. Mas malayo, mas maganda. Lahat ng tao sa kanan ay mag-evacuate. Ikalawang pinto sa langit. Bumalik ka na. Chayanhe. Muling nagbukas ang dakilang diwa ng isang tulay sa langit. Huwag kang magpaka-psycho. Yung nasa kaliwa pa rin gumagalaw. Ipagpatuloy ang paghuli ng isda. Luhod. Kamusta ang mga sugatan? Hindi sila mamamatay. Nagsasagawa sila ng pana. Kakatapos lang bilhin ngayon, kailangan ulit ilagay lahat dito. Shen Jingsu, huliin mo. Ilatag lahat sa net. Gamitin ang sibat para suportahan. Para sa mga humihila ng net, protektahan sila mula sa mga palaso. Hahaha, mga asong bulok ng baby. Ang dakilang diwa ay naglagay ng kalangitan. Wala nang silbi ang mga sirang panan nyo. Hindi na pwedeng tumira ang hari. Malapit nang bumalik ang apoy na bangka. Hari. Parang may tao doon sa langit na nagsasalita. Tumahimik ka. Mga tao sa isla sa gitna ng ilog, nandyan na ba ang Diyos ng ilog?
Huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ng hari at mawalan ka ng ulo. Pero ang tubig ay mula sa langit. Ay evacuate ang kampo ng Dong'an, ilipat ang lahat ng langis ng mabilis. Ay! Sugod! 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 Bumalik na ang barkong apoy. Ibinigay ng mataas na Diyos ang apoy ng Beidi sa kanila. Kahanga-hanga ang mataas na Diyos. Ang Diyos na sinasamba ng mataas na Diyos ay may apelyidong Zhu. Walang mataas na Diyos na Zhu sa mundo. Ito ay isang panlilinlang lamang ni Shen Jingxui. Ginoo. Nanalo tayo. Hindi tayo ang nanalo. Sa Jiangxinzhou, 4,427 na buhay ang nawala. Ngayong araw, pinoprotektahan tayo ni Zhu Shangxian. Hindi namin maipapahayag ang pasasalamat sa kabutihang ito. Nais naming ialay si Shangxian bilang Diyos ng proteksyon sa Jiangxinzhou. Nais naming ialay si Zhu Shangxian bilang Diyos ng proteksyon. Tayo na lahat. Hindi ako ang Diyos ng mga nag-aalaga. At hindi nyo kailangang magtayo ng templo o mag-alay ng insenso para sa akin. Nililigtas ko kayo dahil sa... Sige na. Kahit ano pa ang dahilan, basta't nakaligtas kayo. Mabuhay ng maayos. Sumunod sa utos ng mataas na Diyos. Tinatawag ding mataas na Diyos. Hindi pinapayagan ni Ginoo Zhu na tawaging mataas na Diyos. Dapat na tawagin na lang siyang Ginoo Zhu. Tumahimik ka. Sumunod sa utos ng Ginoo. Magtagumpay tayo. Tagumpay ang misyon, babala. Nakatukoy ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng antas ng tubig sa itaas ng ilog Nulong. Ang Hilagang Di ay nag-ukit ng lumang dam upang dalhin ang baha sa mga bangka. 87% inaasahang isang oras mula ngayon. Araw 83% pagtatanggol sa sediment inaasahang isang oras mula ngayon mataas. Bansa 117% inaasahang isang oras mula ngayon. Araw 119% karamihan sa mga lugar ng pulo sa gitna ng ilog ay lulubog sa baha mataas na antas. 28% karamihan sa mga lugar ng pulo sa gitna ng ilog ay lulubog sa baha mataas na antas. Karamihan ng lugar sa Jiangxinzhou ay lulubog sa baha. Isasagawa ang mataas na panganib na misyon sa paglikas. Misyon layunin 1, sa loob ng 1 oras. Tulungan ng mga sundalo at sibilyan ng Jiangxinzhou na lumipat sa ligtas na lugar. Misyon layunin 2, panatilihin ang 30,000 sako ng pagkain para sa hukbo na ipinapadala sa kabisera. Misyon layunin 3, cross-scientific na pagsasakripisyo sa Jiangtai. Huwag malunod sa baha. Tagumpay ang misyon. Tumaas ang kapasidad ng cross-scientificong paghahatid sa 5 tonelada. Nabigo ang misyon. Gantimpala, nabigo ang misyon, namatay. Gantimpala, nabawasan ng 10 taon ang buhay ng host, namatay. Gaano? Nabigo ang misyon ng Gon Kuitijay. Bawasan ng 10 taon ang buhay ng host. Sa tingin mo ba ay hindi gaanong mahalaga ang buhay ko? Unang beses, 3 taon. Pangalawang beses, 10 taon. Sa susunod, diretsong ilatag na lang ako sa kabaong para makagawa ka ng misyon. Jiangxu. Nandito ako. Alam nyo ba tungkol sa pagkakabasag ng lumang dike sa itaas ng ilog Nu? Totoo na may isang lumang dike sa itaas ng ilog Nu. Noong 10 taon na ang nakalipas, ginamit ito upang hatiin ang daloy ng baha. Pero hindi na ito ginamit dahil sa pag-ipon ng putik at buhangin. Kung tuluyang hukayin ang dike na yon, anong mangyayari? Magbabago ang daloy ng tubig sa itaas. Ang Jiangxinzhou ay mas mababa sa mga pampang kapag dumating ang baha, maliban sa mataas na lupa malapit sa altar ng ilog. Lahat ng ibang lugar ay babahain. General. Ang tunog ng tubig mula sa Hilagang Kanluran ay lumalaki. Nakita rin ng mga scout ang mga hilagang barbaro na nagdadala ng lupa at bato sa malapit. Itong mga asong ulol na ito, hindi tayo masusunog. Ihanda ang direktang pagbuhos ng tubig. Gaano pa katagal? 00:50 08 57 minuto, walang 1 oras. Makakapigil ba ang altar sa ilog? Ang altar sa ilog ay nasa pinakamataas na lugar. Kung karaniwang pagtaas ng tubig lang, maaaring kayanin ito.
Pero mahigit 4,000 tao sa pulo, dagdag pa ang 30,000 sako ng pagkain. Hindi ito kakayanin. Saan ang pinakamalapit na ligtas na lugar sa inyo? May isang pook ng mga tambo sa timog kanluran. At 2 milya pa mula roon ay ang mataas na lupa sa timog. Ngunit sa pagitan ng dalawang lugar ay puro putik at mababaw na tubig. Maaaring makadaan ang tao ng pilit, ngunit hindi makadaan ang mga kargamento ng pagkain. At mayroon ding mga kabalyero ang mga hilagang di sa timog na pampang. Kapag tayo ay nagkawatak-watak, agad silang susugod, kaya't mamamatay tayo sa paglubog. Kaya't mamamatay tayo sa paglubog. Kaya mamamatay sa paglubog. O lalabas para ipasa sa mga kabalyero. Mayroon pang 300. Ano yon? Isuko ang mga supply ng pagkain. Lahat ay maglakad palayo mula sa mababaw na bahagi sa timog kanluran. Mag-iwan ng 500 tao sa hukbo para sa likuran. Hawakan ang mga kabalyero sa timog na pampang. Nais kong manatili, hindi ko pa utos. Sa huli, kailangang mag-iwan ng tao. Ako'y matibay at matigas, mabagal mamatay. Kaya kong protektahan ang mga kapatid ko ng mas matagal. Sa palagay niyo ba, nakamamatay ng ilang daang tao ay espesyal na may heroismo? Ginoo, sa digmaan walang hindi namamatay. Tumahimik ka, ang tubig at isda ay hindi ibinigay para sa inyo upang mabusog at umalis. Kaka-recover lang, agad-agad kayong naghahanap ng lugar para mamatay. Ang galing niyong magwasak ng mga bagay para sa akin. May paraan ka. Sino yan? Si Lao Zeng ay ako, Zui, Boss Zeu. Bakit ka nandito ng ganitong oras? Gaano karaming pinakamalaking plastic float ang mayroon ka sa pabrika? Para sa aquaculture. May mga 6 o 7 daang sa bodega. Kukunin ko lahat. Gaano karami? Lahat. Hindi ba halos patay na ang mga isda sa iyong imbakan? Bakit ka bibili ng napakaraming flotation device? Para sa tulay. Anong tulay? Tulay na madaanan ng tao, Boss Zeu. Ang mga floating barrel ay ginagamit para sa mga net cage, hindi para sa mga tulay. Hindi ito matibay ang koneksyon. Ano ang mangyayari kung may mahulog? Kaya kailangan ko pa ng mga clip, galvanized steel pipe, at anti-slip board. Ilang manggagawa ang mayroon sa pabrikan nyo? Mayroong higit sa 20 sa night shift. Tawagin silang lahat. Puno ng dumaan ang mga truck at forklift. Ngayon, magbibigay ako ng 3 beses na sahod. Ang address pa rin ay Kingshai Water Reservoir. Half an hour na lang. May electric winch pa ba sa warehouse? May 4 na units, kailangan lahat. Bigyan mo ako ng 800 metro ng bakal na kable. Pulley clip. Kunin ang lahat ng mayroon. Bakit ka bumili ng napakarami? Para sa mga tao, ay load na agad sa sasakyan. Lauma, naka-install na ang 4 na winch. Walang kulang sa bakal na lubid, pulley, at clip. Sumunod ka sa akin. 023. Zui. Lanan. Ano ang magagawa natin? Huwag munang galawin ang truck ng pagkain. Tawagin ang lahat ng marunong mag-ukit ng kahoy at magtali ng tali. Tanggalin ang bahagi ng bakanting truck na pang-imbak ng pagkain. Tanggalin din ang mga gulong. Bakit kailangang mag-ukit ng truck? Magpatayo ng tulay. Tulay. Walang mga pundasyon dito. Kaya hindi kailangan ng mga pundasyon. Magdadala ako ng isang batch ng mga baril na kayang lumutang sa tubig. 10 sa isang hanay. Ikakabit gamit ang mga kahoy. Bubuin ito ng sunod-sunod. Basta't maayos ang pagkakaayos. Huwag lang ang tao. Kahit mga sako ng bigas ay makakadaan. Hayaan mong lumutang ang tulay sa tubig. Kung ang tulay ay kayang lumutang, tawagin pa rin ba itong tulay? Mga karpintero, chopper, at mga tagagawa ng lubid sa hukbo. Lahat ay magtipon-tipon sa altar ng ilog. Buwagin ng 20 walang laman na sasakyan ng bigas. Hindi narinig. Narinig na. Buwagin ang sasakyan. Tanggalin mo ang mga gulong at ang chassis. Ginoo. Sa South Bank, may hindi bababa sa 2,000 na kawal. Kung aalis tayo mula sa mababaw na bahagi, mabilis nilang mapapansin. Gaano kalayo ang kanilang nararating sa South Bank Highlands? Humigit kumulang 3 milya. Pwede bang magpadala ng tao upang ilihis sila? Wala na tayong mga kabayo sa labanan. Hindi tayo makakataka sa mga kabalyero. Huwag munang isipin ang mga kabalyero. Hindi pa natin alam kung makakabuo tayo ng tulay. Kung makabuo tayo ng tulay, aayusin ko ang mga kabalyero sa timog. Paano mo sila ayusin? Gamit ang buhay.
Pero hindi ito mamamatay ng walang dahilan. May dala akong 200 na elite na nakatago sa mga tambo. Naghihintay na sumugod ang mga kabayo sa putik at saka sila atake mula sa magkabilang panig. Madilim ang gabi sa timog, hindi sila pamilyar sa lugar. Kapag ang mga kabayo ay nahulog sa putik, hindi na ito makakapagpabilis. Ipagpapaliban muna, wala nang ibang paraan para magamit pa ito. Lahat ng 720 na floating pontoons ay inayos ayon sa iyong hiling upang maging mga floating bridge module. Hindi higit sa 500 kilo bawat bahagi. Naka-install na rin ang mga steel pipe clamp at anti-slip plates. Lahat ay inilagay na sa loob. Gaano karaming tao ang gusto mong iligtas? Mahigit sa 4,000. Nakuha na ang pera. Kaya magmadali na kayo umalis. Hindi na ninyo kailangang pakialaman pa sa likod. Kasalukuyang timbang ay 486 kilo. Pumapasa sa mga kinakailangang pagsusuri. Shen Jingxu. Ihanda ang tulay. General. Bakit walang bibig ang mga asul na malalaking bagay na ito, at napagaan pa? Huwag nang pag-aralan. Iangat ito sa timog kanlurang mababaw. Ilagay ito sa tubig. Talagang lumulutang. General. Talagang nakakapit ang bagay na ito sa tao. Inilatag ni Zhu Shangxian ang daan sa ibabaw ng ilog. Inakyat tayo ni Shangxian sa tulay na panglangit. Ito ang tulay na daan patungo sa buhay. Huwag na kayong yumuko. Kung may lakas kayo, ilipat nyo ang isang bahagi. Hindi tutubo ang tulay ng mag-isa. 35 minuto. General. Dumating ang baha. Lahat magmadali. Unahin ang mga sugatan at mga bata sa tulay. Kung kaya mong maglakad, maglakad ka. Kung hindi, dalhin mo sila. Walang sinuman ang pwedeng mapag-iwanan. 30 tao bawat pagkakataon. Layo-layo ng 5 hakbang. Huwag magkasiksikan, huwag magpahinto. Hindi pwedeng direktang paglagyan ang sako ng pagkain. 5 sako lang ang pwedeng ilagay sa isang tulay. Magkahiwalay ang tao at pagkain. Paano ang karwahe ng pagkain? Tama na. Ang bigat ng sasakyan. Ibaba ang sako ng pagkain. Gamitin ang gulong, parang maliit na kariton. Humihina ang tali sa kaliwa. Palakasin. Hindi na ito kakayanin ng ganito. Ang kabuang timbang ng target ay lumampas sa limitasyon ng paghahatid. Ano man ang bilhin, mabigat. Taas-taasan mo naman ang kapasidad. Hindi may papadala ang buong set, kaya hati-hatiin ang pagpapadala. Shen Jingxu, maghanap ng ilang tao na marunong sa mga mekanismo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble. Saan ikakabit ang 2 itim na linya? Ang pula ay ikabit sa positibong terminal. Ano ang ibig sabihin ng positibong terminal? Mayroong plus sign sa baterya. Mahal na guro, ano ang plus sign? Yung parang krus. Naiintindihan ko na. Kidlat. Huwag kang matakot, hawakan ng mahigpit. General. Nasa maliit na bakal na kahon na ito, nakatago ang lakas ng ilang dosenang baka. Secure mo. Magpatuloy sa pagdadala ng supply. Wala nang oras, sa ganitong bilis. Kaya lang natin mapanatili ang kalahati. Umalis na kayo. Kumuha ng pagkain hanggat maaari. Huwag nang dalhin ang mga damit. Magdala ng dagdag na bag ng pagkain. Sistema. May paraan bang mapataas ang kapasidad ng pagpapadala? Sa kasalukuyan, ang kapasidad ng interdimensional na pagpapadala ay 500 kilo. Matapos makumpleto ang misyon, maaari itong itaas sa 5 tonelada. Anong silbi ng pagtaas pagkatapos makumpleto ang misyon? Kailangan ko ito ngayon. Shen Jingxu.
Papalipat ng mga butil sa altar ng Jayang. Isa-seros ako sa isang grupo. Kailangan mong ipasa ang mga supply sa pamamagitan ng langit na pinto. Tama. Pero anong gagawin mo kapag dumating na ang mga supply sa'yo? Ilagay mo muna dito sa akin. Hintayin mong maging ligtas kayo. Bago hanapin ang pagkakataon na maibalik ito. Ilipat ang mga supply. Babala, ang tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng mga hangganan ay nagdudulot ng mabilis na pagkonsumo ng enerhiya ng anchor point. Kapag ang antas ng katatagan ay bumaba, ang tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng mga hangganan ay nagdudulot ng mabilis na pagkonsumo ng enerhiya ng anchor point. Ang tuloy-tuloy na paglipat sa pagitan ng mga hangganan ay nagdudulot ng mabilis na pagkonsumo ng enerhiya ng anchor point. Kasalukuyang katatagan 70%. Ilang beses pa ang maipapadala. Kapag ang antas ng katatagan ay bumaba, ayon sa kasalukuyang dalas, maaari pang magpadala ng 13 beses. 43 beses, maaari pang ipadala ng 13 beses. Ipadala muna, kung anong kaya, iyon na. General, dumating na ang mga kabalyero mula sa timog. Sa loob ng 1 minuto, makararating na sila sa mataas na lugar. Panahon na para sa akin. Pumili ng 200 tao. Sama-sama tayong pumunta sa reedbed sa South Bank para maglatag ng bitag. Hindi pwede. Pumunta ka na ngayon. Sino ang magpapalaya sa likod? Iniwan si Pei Meng. Ginoo, dapat ang maglatag ng bitag ay ang huling sundalo. May sugat ka sa balikat. May laman ang puwitan ko. Kahit 2 palo, di pa rin mamatay. Ito ay utos ng militar. Walang kailangang mamatay kayo. May paraan ka bang pigilan ang mga kabayo? Maglatag ng bitag na panlaban sa kabayo. Kapag dumating na sila, magtago sa magkabilang gilid ng mga archer. May mga palaso pa ba kayo? Wala. Kung ganoon, huwag tayong pumatay. Kailangan lang nating harangan ang mga kabayo. Hilahin hanggang makaalis ang lahat. 100 sundalo, sumunod sa akin sa tulay. Magdala ng mga bakal, lambat, at mga poste. Hindi pa dumating ang kapatid na general. Darating siya. Ililigtas din ba siya ng Diyos na tito? Narinig mo? Sabi ko na. Bago tumawid ng tulay, titignan ko kayo. Kaya kailangan mo ring tingnan ang ate general. CJ. Gusto nilang tumakas. Tumakbo at putulin ang tulay. May nakatago. Huminto. Isa na namang itim na lambat ito. Sunugin ang lambat. Ito ay itim na lambat ng Zhu Shangxian. Ang barkong pang-apoy ay nahila pabalik gamit ang lambat na ito. Dumating na rin si Zhu Shangxian sa timog baybayin. Nasa pagdiriwang ba siya sa altar ng ilog? Paano magkakaroon ng isang anyo lamang ang isang Diyos? Huwag bumalik. Sila ay ilang daan lamang. Ano yon? Ibon. Anong ibon ang gumagawa ng ganitong tunog? Hindi ito ang liwanag ng umaga. Ito ay apoy mula sa langit sa ating itaas. Umalis. Isang hakbang papasulong. Mamatay. Nagmamagaling. Bumuga ng mga palaso. Ulitin mo iyon. Patawarin ang galit ng Diyos. Kami ay umatras.
General Shen, patawarin mo ako. Ilagay ang mga sandata. Palayain ang mga kabayo. Maglakad palayo. Isang salita mula kay Zhu Shangxian ay nagpatakbo sa 2,000 kabayo. Ito ang tunay na di pagsusugal na paraan ng pakikidigma. Dahil sila mismo ang nagsisiksikan. Mahal na mahali ka, mapagpakumbaba ka. Kung ikaw ay isang karaniwang tao, sino ang makakapagpaalis sa bakal na Diyos na ibon na lumipad at magsalita? 00:33, 20:38, mabilis na tumawid sa tulay. 9 na minuto na lang ang natitira sa countdown. Binabaha na ang anchor point. Katatagan 60%, 52%, 48%, ilang supply pa ang hindi pa naihahatid. Tinatayang 3 na lang ang natitira. Ipagpatuloy ang transmisyon, kung gaano karami ang maipapadala, iyon lang. Tumigil. Bakit? Malapit nang bumigay ang anchor. Ipagpatuloy mo pa ang pagpapadala. Maaaring gumuho ang langit na pinto. Pwede nang huwag nang magdala ng pagkain. Hindi ka pwedeng magkaproblema. Ang tungkulin ay panatilihin ang mga supply ng pagkain ng militar. Kanino ang tungkulin? Akin. Ano ang mangyayari kung mabigo? Mawawalan ka ng buhay. Wala itong kinalaman sa'yo. Pineng. Nasa ilalim ko, lahat ay huminto sa paglipat ng mga supply, agad na tumawid sa tulay. Pero ang dami pang supply. Ito ay utos ng militar. Lumikas. Shen Jingxu, sino ang nag-utos sa'yo na huminto? Zui. Ang tubig at isda ay nailigtas tayo. Ang apoy na bangka at mga kabalyero kanina. Ay ikaw din ang humarang para sa atin. Ngayon, 30,000 G ng supply ng pagkain ay nakatulong sa 70%. Sapat na ito para sa kabisera sa loob ng ilang panahon. Ang natitira, hindi karapat-dapat na ipagpalit ang iyong buhay. Kung ito ay sulit o hindi, ako ang magpapasya. Hindi lamang ikaw ang may buhay na ito. Kailangan ka ng mga isda sa dam. Kailangan ka ng mga ari-arian na iniwan ng iyong ama. At marami pang ibang tao sa hinaharap ang nangangailangan sa iyo. Isara ang langit. Huwag nang ipasa pa. Sistema. Ang misyon ay nagsasabing protektahan ang supply ng pagkain ng militar. Ano ang pinakamababang pamantayan ng Wen Xiaoyubay? Ano ang pinakamababang pamantayan ng Chengdao Zhaixi Wenyubay? Ano ang kumpanya ng Chengdao Zhaili Wenyubay? At ano ang mga bagay na may kinalaman sa Linggong Shai? Mga bagay na may kinalaman sa Linggong Shai sa oras ng pagpapakita, sinaunang. Kumpanya ng Li Wenyubay 80% na nakabatay sa card style na pagbawas ng linya, walang malinaw na Linggong Shai. Hindi pwede. Zui. Huwag sumigaw. Kulang pa ng 200 bag. Kapag naipadala na, huminto na. Hindi na kayang suportahan ng anchor point. Hayaan mo siyang magtagal ng kaunti pa. Stabilidad ng anchor point 30%, 25%. Paghahati-hating antas 25%. Paghahating antas, mangyaring itigil agad ang pagpapadala. Tumigil ka agad ang host sa pagpapadala. Zui. Pinapahinto kita. Hindi mo ako pwedeng pigilan. Ako ang pangunahing komandante. Ikaw ang pangunahing komandante mo. Hindi mo ako pwedeng kontrolin dito. Bakit kailangan mong iligtas ang grupong ito ng mga pananim? Kahit sarili nyo, ayaw nyong tikman kahit isang kagat. Ipinagtatanggol ang buhay para dalhin sa kabisera. Hindi naman pwedeng sa huli ay mapakinabangan ng baha. Ang host ay nakakaranas ng pagkapunit at backlash ng anchor point. Inirekomenda na agad itong itigil. Gaano pa ang kulang? 20 bag. Zui. Ayoko ng 20 pirasong sako ng bigas. Naririnig mo ba? Narinig ko. Sige, tumigil ka. Pero hindi ako makikinig. Ayoko. Bansa, pagsasakatuparan, digmaan. Ang porsyento ng imbaka ng militar na pagkain ay umabot sa 80%. Natapos na ang pangalawang layunin ng misyon. Siguraduhin ng host na ang mga tao sa Ancient Realm. At ang anchor point ay ligtas. Zui, hindi ako pumanaw. Ngayon, ikaw na ang bahala. Tumawid ka agad sa tulay. Tara. General, hindi na kayang suportahan ng tulay.
Kailangan mo ring mabuhay. May utang ka pang 1 gintong tolda sa akin. CJ. Stabilidad ng anchor point isa 0%. Mangyaring lumipat kaagad. Ancient anchor point. Paano maglipat? Kailangan ng tagatali ng sinaunang mundo na may dalang anchor point core upang makaalis. Matatagpuan ang anchor point core sa ilalim ng malaking bato sa gitna ng Jijiang Terrace. Shen Jingxu. Anong nangyari? May nakikita sa ilalim ng malaking bato sa gitna ng stone platform. Kailangan itong kunin. Hindi pwedeng bumalik. Malapit nang bumaha at sirain ang bato. General. Nasa anong posisyon? Sa ilalim mismo ng bato. Dapat may isang bato na pwedeng kunin. Natagpuan na. Naalis na ang pangunahing punto ng ancient boundary. Mangyaring umalis ang nagbind sa loob ng 30 segundo mula sa orihinal na lugar. General, lundag. Shen Jingxu. Lundag. Lahat ng tauhan mula sa guhit na mundo ay umatras mula sa Jiangxinsao. 80% ng mga suplay ng militar ay naitago. Matagumpay na nailipat ang pangunahing punto ng angkla. Natapos ang mataas na panganib na misyon ng kaligtasan. Bago muling buksan ang anchor point, hindi pansamantala makakapag-establish ng koneksyon ang magkabilang panig. Ang kapasidad ng cross-teleportation ay tumaas sa 5 tonelada. Ang kapasidad ng cross-teleportation ay tumaas sa 5 tonelada. Hindi pansamantala makakapag-establish ng koneksyon ang magkabilang panig. Ang kapasidad ng cross-teleportation ay tumaas sa 5 tonelada. Makakapag-establish ng koneksyon. Ang causal connection ng host at ng Ancient Realm Binder ay na-upgrade. Bago muling buksan ang anchor point, hindi pansamantala makakapag-establish ng koneksyon ang magkabilang panig. Shen Jingxu. P. Meng. Sistema. Nakarating na ba sila sa kabila? Natapos na ang misyon. Buhay pa ba si Shen Jingxu? May mga senyales ng buhay ang binding entity ng Ancient Realm. Xiaoye. Bakit ka nakatayo sa tubig? Bumaba ka na, nakakatakot ang kulay ng iyong mukha. Tio Zhang. Anong nangyari? Tila nakilala ko ang isang grupo ng mga taong medyo magulo. Sistema. Kailan mag-restart ang anchor point? Natapos na ang misyon. Umalis na rin ang tao. Dapat ay sinabi mo sa akin. Ano na ang sitwasyon doon? Kapag kailangan mo ako, magpaalala ng 8 beses bawat minuto. Ngayon na hindi mo ako kailangan, nagkukunwari na akong patay. CJ. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Kung alam ko lang, dapat nagpadala ako ng isa pang batch ng gamot doon. May mga tent pa, puno ng basang lupa ang timog na Pampang. Paano tayo matutulog sa gabi? Wala nang sasakyan para sa mga supply. Kailangan itong dalhin ng tao. Kailan ito makararating sa Jingzhou? Talagang utang na loob namin sa inyo. Lahat ng sugatang sundalo magtipon sa mataas na lugar. Matanda at bata, suriin muna ang bilang. 10 sa isang grupo, kung may kulang, agad ipaalam. General. Nabilang na ang mga sugatan. Ilan ang nasawi? Nang tumawid sa tulay, 19 ang nalunod. Nakaligtas ang 16 na. May 3 hindi pa rin nahahanap. Kung hindi sana nagkaroon ng tulay na ginawa ni Ginozeo, hindi lang 3 tao ang mamatay, kundi lahat ng tao.
Ginoo, ito ang kasangkapang iniwan ng isang banal sa mundo ng tao. Ito ang anchor point ng Tianmen. Basta't nandyan pa siya, may pagkakataon pa tayong makipag-ugnayan kay Ziuye. Bakit walang reaksyon ngayon? Nasira ang altar ng Jiang, nasaktan din ang Tianmen. Dapat hindi rin siya makabukas doon. Baka isipin ni Zhu Shangxian na tayo ay, hindi. Alam niya na buhay pa tayo. General. Bakit hindi nagsasalita ang Teodiosa? Pagod na siya. Tulad mo. Kailangan niyang matulog. Kaya hindi natin siya dapat istorbohin. Hintayin siyang magising, muling magbubukas ang langit. General. Bagamat umatras ang mga kabayo ng baby, hindi ibig sabihin na susuko na sila. Nasa 5 milya pa ang layo ng mataas na lupa sa timog. Hindi tayo pwedeng mag-overnight sa mga tambo. Hayaan ang mga makakalakad na tumulong sa mga sugatang sundalo. Ibigay ang lahat ng nakuha ng mga kabayo sa mga matatanda at bata. Lahat ng pagkain ay dapat bilangin at ipunin. Bago magliwanag, dapat makarating sa mataas na lugar. Ito ay para dalhin sa kabisera para sa tulong, kaya pang buhatin ng matandang lalaki. Nanginginig ang mga binti mo, nabasag ang binti, kailangan pa ring gumapang papunta doon. Ziuye, ang taong nailigtas mo, hindi kanya binigo. Nakatukoy ng core ng anchor point ng Ancient Realm, nakarating na sa stable na lugar, i-relock ang spatial coordinates. Ang cross-border passage ay nagbabalik. Gaano katagal ang pagbabalik? 300.00% kabuang 3%, 30%, kasalukuyang progreso 0% 20. Kabuang 3%, 30%, kasalukuyang progreso 0% 20%, 20. Kasalukuyang progreso 0%, 30%, 30%, 50%, 50%, 80%, 70%. Matagumpay na naibalik ang daanan. Shen Jingxu, Pi Meng. Niyan. Mayroon bang makakarinig? General. Bumukas na ang langit. Bumalik na si Zhu Shangxian. Pakiusap, bawasan ang ingay. Halos mapipina ako sa ingay mo. Patawad, Zhu Shangxian. Kamusta ang mga tao? Maglikha ng espasyo. Ziuye. Buhay pa. Pinagsisisihan kita. Medyo nga. Para hindi na kayo magpahirap sa akin araw-araw. Ilang nasawi. Sa gitna ng tulay, 3 tao ang nawawala. Sa huli, hinalughob nila sa baybayin ang 2 tao. May isang kawal na nasusunog na hindi nila nahanap. Bukod pa rito, 73 ang nasugatan. Kabilang dito, 11 ang seryoso ang sugat. Yung mga uminom ng maruming tubig dati. Matapos ma-isolate, hindi na kumalat pa. Sabi ni Dr. Shen, may ilang tao nang bumaba ang lagnat. Yan, kumusta na? Tito na parang Diyos. Pakikinggan ang boses, dapat hindi pa siya pumanaw. Kaya ko nang maglakad mag-isa, kaya ko pang uminom ng 2 mangkok ng sabaw ng isda. 1 mangkok lang ang pwedeng inumin. Kung ganon, pwede akong mag-isip ng 2 mangkok. Nasaan kayo ngayon? Sa mataas na lupa sa timog ng Rulongjiang, malayo na kami sa baha. Wala pang sumusunod na mga sundalo mula sa Hilagang Di. Ano ang tungkol sa supply ng pagkain? 7% na ang nailipat sa tulay. 2% ang naipon sa iyong panig sa pamamagitan ng Jing Tianmen. 1% ang nahatak ng baha. Nakapagligtas tayo ng 80%. Ayos na yon. Ang mga butil na nakaimbak sa iyo, huwag munang ibalik. Wala tayong sasakyan. Sa ngayon, umaasa tayo sa lakas ng tao para dalhin ang natitirang butil. Masyadong mabagal na ang takbo. Kung ibabalik pa nila yung 2%, mas lalo lang nilang ihahinder ang pag-alis. Ipagpapasa ko na muna ito sa akin. Hintayin na lang na mahanap niyo ang sasakyan, o kaya ay sa ligtas na lugar na kayo makarating. CJ, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ka mamamatay. Kagabi bigla kang nahulog, dahil sa pagbawi ng anchor point. Ziuye, tatanungin kita. Talaga bang itinuturing mo akong tauhan mo? Hindi. Pero kung gagamitin mo pa ang buhay mo sa panganib, may karapatan akong malaman. Nabawasan ng kaunti, naayos ng sistema mamaya. Ano ang kailangan para maayos ito? Ang tiwala ninyo sa akin.
at ang tinatawag na halaga ng pananampalataya. Akala ko ako'y naniniwala sa mataas na Diyos. Maaari palang pagalingin ang mataas na Diyos. Huwag kang gagawin yan ng basta-basta. Mga kapatid, naririnig niyo ba? Sincere kaming nagdarasal para maibalik ang kapangyarihan ni Zhu Shangxian. Bumalik ka na. Shen Jingxu. Alagaan mo siya. Bakit ko kailangang pakialaman? Hindi ko kailangan silang magpatira pa. Pero kailangan nila. Kahapon magdamag nilang nalagpasan ang baha. Nakalakad ng 5 milyang putik na daan. Hindi dahil sa marami pa silang lakas, kundi dahil naniniwala sila na may nakatingin sa kabilang side ng langit. Naniniwala silang hindi na sila iiwanan ng langit. Zui, maaari mong hindi aminin na ikaw ay Diyos. Ngunit ikaw ay naging isang pag-asa para sa kanilang kaligtasan. Pangkat ng mga natirang sundalo ng Jiang Xinzhao, si Pei Meng, nagpapasalamat kay Zhu Shangxian sa pagbibigay ng tubig at pagkain. Ihinto ang barko, pasasalamat sa tulay. Salamat, Ginoong Zhu. Naway huwag magkasakit ang aming amang Diyos. At huwag na ring magdugo. Mabilis na tumataas ang halaga ng pananampalataya sa sinaunang mundo. Nagsimula na ang pag-aayos ng katawan ng host. Pagbalik ng anchor point, ang pinsala ay nililinis. Ang pagkasira ng buhay ay naibabalik na. Lahat bumangon na. Naka-recover na ba ang mataas na Diyos? Naka-recover na. Ano ang susunod na gagawin? Una, iligtas ang tao. Ilan ang mga nasugatan? 11 ang malubha ang sugat. Magaan na sugat 73. May 27 pang tao na may lagnat. Kulangan ang gamot. Pagtuunan ng pansin ang mga may sugat mula sa palaso at malalalim na sugat. Huwag basta-basta hilahin ang mga palaso. Pupunta ako para maghanda ng gamot at mga kagamitan. Naiintindihan ni Ginoong Zhu ang medisina. Hindi niya alam. Pero nakakahanap ako ng gamot. Ano ang pinakakulang ngayon? Malinis na tela, alak na matapang, gamot panghinto ng dugo. Nito pang tahi sa sugat. Makipag-ugnayan pagkatapos ng kalahating oras. Isara muna ang langit. Isara. Makatipid ng enerhiya. Nandito na ang mga tao mula kagabi. Walang kulang. Ayos. Unahin ang mga sugatan. Shen Jingxu. Medyo komplikado ang pangalan. Boss, disinfectant, gasa, tourniquet, at saka mga bagay na makakapag-ayos ng mga sugat. Kailangan ko lahat. Bakit ka bibili ng ganito karami? Para magligtas ng tao. Bilisan mo. Ang tela ay napakalambot. Walang alikabok sa ibabaw. Wala ring mga sinulid. Iyan ay sterile na gasa. Bago balutin ang sugat, kailangan munang linisin gamit ang disinfectant. May kulay ang bote ng gamot. Ang pulang bote ay para lamang sa paligid ng sugat. Huwag magpuno ng malalim. Pwede namang banlawan ang malinaw. Gino Zhu, maaari mo bang ulitin? Gino, si General Tuobali ay naghahabol na kasama ang 80,000 na hukbo. Tanging 2,000 na lang ang natitira na makakalaban natin. Zui, naririnig ko na, makaka-breakthrough ba tayo? Dalhin ang mga tao at mga sugatan. Hindi pwede. Kung ganoon, huwag na lang tumakas. Hawakan nila sila ng 1 kwarto. Ang nasa Jiang Xinzhao ay mga lihim na mahika lang. Patayin si Shen Jingxu. Itakda si Feng Wanhu. Ay! May mga langit sa likod din. Napapaligiran tayo. Huwag magulo. Patayin. Pabilisin sila. Tuobali. Sinunog ang iyong kampo kagabi. Ito ay isang babala. Kung lalakad ka pa ng 1 hakbang ngayon, wawasakin ko ang lahat ng inyong daan pabalik. Nagpapanggap. Kung mailakas ka, patayin mo ang hari. Sinumang tumawid dito, mamamatay. Ayaw ko nang makipaglaban. Sino ang may lakas na umatras? Nagalit ang mga Diyos. Tumakas na. Umatras ang kaaway. Nakaligtas tayo. Ginoo, gusto mo bang habulin sila? Huwag na. Tipunin ang mga kabayo at sasakyan. Magpatuloy sa paglalakbay pagkatapos ng kalahating oras. Zui, salamat. Huwag nang magsalita ng ganyan. Pagkatapos may padala ang pagkain sa kabisera. Humanap ng lugar na may tubig.
At may lupa. Para sa ano? Magsettle. Mag-ayos ng kanal, magbukas ng lupa, maghukay ng ilang lawa ng isda. Ginoong Zeus. Marunong akong manghuli ng isda. Ano ang alam mo? Magputol gamit ang kutsilyo, lumayo ka sa fish pond, tapos na ang unang yugto ng misyon sa guhit ng sinaunang mundo. Opisyal nang binuksan ang permanenteng daanan sa espasyo. Ipinalabas ang ikalawang yugto ng misyon. Tulungan ang host na si Shen Jingsu. Itayo ang unang modernong syudad ng irigasyon sa guhit ng sinaunang mundo. Layunin ng misyon, magpalago ng 100,000 na tao. Masyadong maliit ang pananaw. Ikalawang season, tayo ang mag-aayos ng ilog. Tayo ang gagawa ng lungsod. Tayo ang magpapakain sa isang dinastya.